Grabe ito. Eleksyon na pero wala pong kaugnayan ito sa politika dahil wala naman tayong pakialam sa local politics dyan sa Davao. Lalo pong idiniin at nadiin dito sa bagong testigo si Congressman Pulong Duterte, anak ng dating Pangulo at kapatid ni Sara, tungkol dun sa marahas na ginawa dun sa bar noong last February na naging controversial na dahil nagsalita yung kanyang binugbog daw ng 2 oras at ngayon may nagpapatunay dahil nga sa babae at mga bisita niya dun sa club. Pakinggan po ninyo itong report na ito ng, thank you sa ABS-CBN, isa po sa mga network ng ating bansa. Nagkakadit po ng mga lehitimo mga balita at iyon tinatawag na traditional media. Kay Criston John Sean Patria sa isang bar sa Davao City noong Pebrero 23. Sa kanyang isinumiteng affidavit sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, bandang alas 11 ng gabi noong Pebrero 22, pinapunta siya ni Patria sa isang pribadong subdivision sa Davao City. Dito niya nakita si Congressman Duterte, Patria, at ang negosyanteng nagngangalang Charlie Tan kasama ang ilang babae. Before siya umalis, sinabihan niya ako kung gusto kong pumunta sa bar, pwede akong sumunod sa bar. Tapos nag-message ako kang Shona. Sean, tapos na ako dito, pwede ba akong pumunta dyan sa bar kung pwede pa? Okay naman, pinapunta naman ako doon. Pagdating sa bar, inabutan niya ang kongresista na umiinom at sumasayaw. Ilang sandali pa, pinasama umano siya at ang 2 pang babae ni Duterte sa kanyang mga bodyguard. Matapos ang 1 oras, pagbalik nila, binigyan umano sila ni Duterte ng tig-13,000 piso. Dito na rin umano nagalit si Duterte nang hindi masagot ng isang babae ang tanong ng kongresista. Nagtanong si Pulong na in Bisaya. Nagtanong si Pulong kung ba daw siya. Ano ang babae na oo. Then ang sagot ng babae is walang nagano sa kanya. Doon nagalit si Pulong kasi naghingi siya ng pera niya, hindi siya nalabas. So doon na kami kasi na-shock na kami kasi naglabas na siya ng kutsilyo. Inano niya na si Sean sa gilid. Tapos nagpanik kami. Tapos binaba niya si Sean kasama yung mga bodyguard na. Hindi ko na nakita kasi nasa pababa na. Kwento pa ni Kim, maging sila ay pinagbantaan ng kongresista. Mga 20 minutes siguro, sabi ni Paulong na pababain mo yung mga babae. Wala akong pake sa mga babae, papatayin ko sila lahat. Kaya nagpanik na kami. Kasi papatayin nga kami. Wala kaming magawa kasi na-corner talaga. Parang kumbaga hopeless. Nababa na kami, doon na namin nakita na grabe yung pagbubog kang Sean. Sampal, palo sa kamay. Taga-palo sa kamay, 1,000. Taga-sampal, 1,000. Sutok, 1,000. Sa pag-alis ng grupo ni Duterte, dito na rin umano nakalabas si Kim at ang ibang babae. Dahil sa trauma, nito lang huling linggo ng Abril nakabalik ng Davao si Kim. Gusto ko lang matulungan si Sean na maano yung hustisya para sa kanya kasi grabe kasi yung nangyari. Sa kanya parang trauma talaga. Hininga namin ng panig si Congressman Duterte. Grabe ho yan, Kita mo, babae, alak, tapos may patalim, may pambubugbog. Aba, yun palang nambugbog hindi lang pala si Pulong Duterte. Mukhang may tagabugbog pa na may bayad daw ng 1,000. Bawat suntok, bawat sampal, tig 1,000. Ay yung nadirig tinanong kung bakit kinagalit, pero hindi na ho pwedeng pinarinig yun. Ibig sabihin, malaswa. Ibig sabihin, may something. Merong gustong ipagawa si Duterte, siguro doon sa kanyang mga kliyente o sa kanya mismo, hindi nagawa ng babae, kaya nagalit. Alam na po ninyo yun. Nasa bar ang pinag-uusapan po, nasa club. Kung ano man po yung ipinagagawa dun sa babae na baka hindi nagawa, yun daw ho ang kinagalit. Wow! Congressman? Hindi trabaho ng congressman yan. Kasi ang congressman dapat siyang rumirespeto sa mga kababaihan, sa mga maliliit. Kasi sila yung tagagawa ng batas. At labag sa batas yun. Tapos nagbanta pa dun sa buhay ng mga babae. Wow! Napaka-kriminal ng mga dating na mga statement. Bakit silang ganun? Bakit kayo ganun? Ang mga Duterte. Bakit sa kanila parang napakadali ng buhay ng ibang tao o ng maliliit na tao? Mga babae, pagbabantaan yung buhay, madali lang daw na gawin sa kanila yon. Wow. At yun hong
lalaking binabanggit na naunang umamin na siya ay halos 2 oras na binubugbog, pero maliit lang nakita yung portion doon sa CCTV dahil kasi nga pina-off yung TV. Pero grabe daw ang pambubugbog na ginawa. Binabayaran pa yung mga nambubugbog. At totoo, inamin ho, babae po yun eh. Pinalaki lang ang boses. Babae po yung bagong testigo. Nandun siya, doon sa lugar ng pinangyarihan. Talaga palang yung nakaumang ganon, ano pala yun? Kutsilyo pala, akala natin eh, kung ano lang yun eh. Yung pala yung gagawin sa video. Ayaw ko na ipakita kasi hindi ho magandang nakita ng kabataan. So, Congressman, mawalang galang na po, napakalaking problema nito. Wala hong kaugnayan sa politika o eleksyon ngayon. Ito po ay buhay na complainant, buhay na testigo. Dalawa na yung lumantad, yung nabugbog, nabugaw, at itong babae na kasama doon po sa pinagbanta ng buhay. Wow! Kayo mga taga Davao, 1st District, ano inyong masasabi rito? Hindi, inuulit ko, hindi magandang halimbawa at hindi ho talaga dapat tularan. Ang aking tanong ay bakit gano'n ang mga Duterte? Parang napakadali sa kanila na magbanta, manakit, at napapagbintangan pa na sila ay madalas na bibiktima umano ng human rights violation. Kaya nga si Duterte nakakulong sa ICC dahil sa human rights violation, tukhang, crime against humanity. Ito kanyang mga anak, ganun din. Si Sara, alam naman si Sara, kung magsalita, magmura, at kung ano pa. Si Pulong, yan nga. Si Baste, ganun din. Di ba yung nagbantang kanyang sasampalin si General Torre pag nakita niya, pero makita siya, hindi naman. Ngayon, ang batang Duterte, yung si Kitty, ganun din kung mga magsalita. Kung magmura, ganun din. Pasintabi na, yung lahi nila, yung pamilya nila, ganun. Parang normal lang ang pagmumura, pagbabanta, at pananakit sa kapwa. Bakit ganun? Hindi sila above the law. Lahat sila dapat managot sa batas. Tama itong gagawin. Yun hong unang complainant na binugbog, nagpunta sa DOJ, nagfile ng kaso. Ito naman po sa CIDG, Criminal Investigation Detective Group. Ayan, under na naman ito ni General Torre. Baka anggulahan na naman ito ng mga Duterte supporters at blogger na nakikialam si Torre. Hindi nyo alam, trabaho ng General yan, trabaho ng CIDG. Ang mag-imbestiga, mag-file ng kaso, pag may ebidensya. Kaya mabigat po ang kakaharaping kaso ng isang congressman inakusahan sa pambubugbog at pagbabanta sa buhay ng kababaihan. Wow! So, hindi lang sa 1,000 piso, ngayon lumalabas pa na merong something na siguro pinapagawa doon sa babae, inaasahang magagawa sa kanya o doon sa bisita, hindi nagawa, kaya ho nagalit. Kung ano man yung pinagagawa, alam na po natin yon. Pasintabi na ho sa kabataan. Sa club, sa mga bar, kung ano po yung ginagawa ng ibang babae at pinapagawa sa kanila ng kanilang customer, yun na po yun. Pero hindi ko na babanggitin. Alam na po ninyo yan. Lalo po yung mga mahilig sa mga ganyang klaseng mga establishmento. Inuulit ko, ito ay walang kaugnayan sa politika dahil eleksyon ngayon. Ito ay lehitimong balita. Salamat sa ABS-CBN. Sila po ang naka-interview. Isa sa mga lehitimong media organization dito sa ating bansa. Please like, share, at follow, subscribe sa ating mga channel.